Magandang araw mga kamarino. It's another Saturday morning at syempre, hindi naman mawawala ang ating partner. Walang iba kundi si Vice Admiral Eduardo Santos. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga din sa aking marikit na partner. Yeah. At umpisa tayo ngayon ng ating, as usual, the first and the longest running television program po para lang sa inyong mga kamarino. That's very true. Diba? Pag nakakarinig tayo marikit, kahit na lumalaki na tayo na lumalaki everyday, sinasabi niyang marikit, aba, napapabalik tayo ulit sa original size, diba? But anyway, laging positive kasi ang dapat nating sabihin sa bawat isa, diba, Admiral? Kaya naman, with that, laging may quote si Admiral para sa atin. Ano nga ba itong quote ngayon na baon mo, Admiral? Ang quote natin ngayon is galing kay Anne van der Veer. And I quote, "The art of the sailor is to leave nothing to chance," unquote. Ang ibig sabihin yan, lahat titingnan mo. Huwag kang basta-basta papasok kasi dapat na-consider mo lahat ng haharapin mo, lahat ng gagawin mo upang sa ganon, kahit na detalye, alam mo, yun, sigurado ka. Maayos ang trabaho. So, sabihin, may anticipation ka lagi. Huwag kang basta-basta magre-rely lang sa isang, tama yun, bilang sa buhay, ganun talaga. Seafarer, ganyan nga, pati sa buhay, Pati sa buhay. Galing. Kaya naman marami tayong magigiting na mga seafarers. Ngayong Saturday na ito, nako, isang makasaysayang MV Kapitan Felix Oca ang ating itatampok at i-feature dito sa ating programa. Yes. Alam mo itong Kapitan Felix Oca, ito ay talagang training ship ng Japan. So, sa Japan kasi, lahat ng estudyante na mag-seafaring, pupunta sa training ship at nagpapatakbo niya ang gobyerno. Wow! So, parang libre. Yeah, basta ikaw ay seafarer, government, ang galing talaga ng mga Hapon, diba? Ang galing at hindi lang yan. Itong episode na ito, kagitingan ng ating mga kadete, kasama pa rin ang Kapitan Felix Oca, sagip buhay. Ano kayang sasagipin nila? Mamaya mapapanood natin yan, Kaya wag ho kayong bibitaw. Dito pa rin tayo sa ating programang The First and the longest running television program para lang po sa inyong mga kamarino. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Malaki ang kahalagahan ng shipboard training sa pagsasanay ng isang kadete upang maging isang world-class marino. Dito sa Pilipinas, isa na ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMUSUP sa mga institusyong nagsusulong ng dekalidad na training para sa mga Pilipinong mandaragat sa pamamagitan ng TS Kapitan Felix Oca or KFO. I'm Captain Jorge de la Cruz, the master of the Kapitan Felix Oca, acquired ng AMUSUP November 19, 1997. So itong ating barko is a training ship Kapitan Felix Oca, talagang dedicated training ship. Sa likod ng pagiging isang training ship ng MV Kapitan Felix Oca ay ang mahabang kasaysayan nito nang simulang mabuo noong November 1968 sa ilalim ng mga Hapon. Ang previous name nito during the Japanese flag is Seiun Maru, model 1968. Acquired ng AMUSUP itong ating training ship kasi on that time yung na-phase out model ito. Phase out model from Japan. Phase out model lang kasi meron sila sa Japan na talagang pag ganito ilang years lang, phase out siya. Then noon na-acquire natin. So at that time, na-check naman lahat yung condition ng barko, very conditional naman. And that time yun, nung dumating to, November 19, nung dumating to sa Pilipinas, Japanese flag, ang nag-deliver sa atin dito puro mga Japanese crew. Then kami na yung nag-turn over, then change to reflag to Philippine flag. At nakita naman namin dahil kasi halos very familiarized naman ang ating mga seafarer dahil when it comes to engine,
na very talagang maganda itong barko natin na training ship na talagang I will say may capacity pa talaga na gamitin na for ilang years pa na dahil magandang pagkakagawa nitong ating training ship. Ang TS Kapitan Felix Oca ay may gross weight tonnage na 5,000 at may kakayahang makapag-accommodate ng humigit kumulang 180 hanggang 200 na kadete. So I will say na ito yung the largest training ship in the Philippines. Meron din naman tayong mga training ship dyan pero not unlike this itong training ship can accommodate 180 cadets. Then etong ating training ship na Kapitan Felix Oca is open to all maritime school or sponsored by the principals na member ng AMOSUP. So it's really a big help especially for the cadets sa maritime sa mga seafarer kasi pagka nag-training ka dito sa ating training ship, actual. Kasi halos lahat ng ating mga operational dito is manual, especially from the engine. Nandiyan yung ating makikita mo lahat yung mga linyada, the operation. So a really big help for the mga cadets pa lang, mga estudyante. So napakalaking may tutulong sa ating mga seafarers, sa mga cadets, itong ating training ship. Noong nagsisimula pa lamang ang TS Kapitan Felix Ocang maglayag bilang isang training ship sa ilalim ng Philippine flag, maliwanag na ang vision ni yumaong Captain Gregorio Oca sa gusto niyang tahakin ng barko bilang isang training ship. Kasi nung the time ng na-acquire ng AMOSUP ang ating training ship, buhay pa yung ating founder na si Captain Gregorio Oca. Gusto ni Cap kasi ang mga hawak ng ating training ship ay mga active member ng AMOSUP. So dito na kami lahat, yung mga halos from master to third mate, from chief engineer to lahat ng officers are from the active member ng AMOSUP noon. At isa na nga sa mga nilapitan ni Captain Gregorio Oca si Captain George de la Cruz na maging kabilang sa pioneer crew ng KFO. So I started here November 1997 na na-acquire ang ating training ship. Nung mag-active ako rito, I started second mate. So mga ilang months lang, nagpaalam din yung ating chief mate, nagpa-overseas. So swerte naman at that time, nakapasa ako ng chief officer. So ako yung pinromote na chief officer na wala pang 1 taon. February 2011, yung dating kapitan namin dito si Captain Rondain. So nag-retire siya noong February 2011. So, on that period, na time na yon, ako naman ay nakapasa na rin sa master license. So, ako rin yung pinromote ng kapitan. So, as a captain niya from 2011 up to present, so ako yung kapitan po dito. Bukod sa pagkakaroon ng mga karaniwang training bilang isang marino, meron ding mga karanasang hindi malilimutan si Captain George kung saan KFO ang nanguna. Ang sa akin tumatak na is once we have, I will say, is a medical mission, medical operation, relief operation. Pero ang pinaka-memorable na experience here on board is yung sa Tacloban. We are full of mga cadets na tumulong, na donate ng mga principal shipping companies. Kami, after 5 days ng Tacloban, yung Yolanda, etong barko natin ang nagdala ng mga relief goods doon. At that time talagang I would say, ang Tacloban wala nang mayaman, walang mahirap at that time kasi wala na silang makain. Tayo ang nagdala itong barko natin. Kaya yung nung pagdating namin doon, miski ako, yung dibdib ko, parang iba yung iba pala yung pagka nakatulong ka sa mga tao. Patunay sa kakayahan ng TS Kapitan Felix Oca sa kalagitnaan ng aming shoot ay may biglang rescue mission na kailangang isagawa ang KFO. Ikot kami! Ha? Iwanan mo na siguro yan. Balik kami? Balik daw. Okay, hardport! Hardport! Nasa gitna ng biyaheng patungong Mariveles, Bataan ng TS Kapitan Felix Oca nang may isang mangingisda na na-rescue matapos makitang lumubog ang bangkang pangingisdang sinasakyan nito. 30 minuto nang humihingi ng saklolo ang mangingisda na galing pang Limay, Bataan bago may makapansin sa kanya. Nakita ni Captain George de la Cruz na nakatayo ang signal flag ng bangkang pangingisda
kung kaya't inutos niya ang agaran na tulong na kailangan ng mangingisda. Ligtas namang nasagip ang mangingisda, subalit bigong nakuha muli ang tinatayang 5 hanggang 7 kilong isda na kanyang nahuli. Matapos may rescue ay itinurn over na ng KFO ang nasagip na mangingisda sa Philippine Coast Guard. Higit sa pagiging isang training ship, nagsilbi ring vessel ang KFO sa ilang mga mahahalagang misyon ng bansa. Sa kahit anumang ibayong dagat, nariyan ang TS Kapitan Felix Oca upang isulong ang kaunlaran ng industriya ng maritima sa ating bansa. Sa aming pagbabalik, atin namang itatampok ang simulator sa MAAP. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa pagsasanay bilang isang world-class na marino, mahalaga ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng iba't ibang training at simulators. At kung simulators ang pag-uusapan, tunay na top-notch ang simulators na meron para sa mga kadete at mandaragat na hinahasa ang kanilang galing sa pagmamarino sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ang Simulator Center po is to support the learning ng mga estudyante in the academics po. So, after nilang matutunan ng isang course or isang topic sa isang course, then ilalagay natin siya sa simulator para magkaroon ng reinforcement po ang natutunan nila sa isang course po. Ito rin ang nagsisilbing practical exercise po ng mga estudyante natin para ma-familiarize sila sa paggamit ng mga equipment on board. Not only familiarize with the equipment, also po para ma-practice din nila yung mga bagay na meron po sa barko. Unang itinatag ang MAAP Simulator Center noong May 12, 2005 na may layuning ibigay ang kinakailangang training ng mga nagsasanay sa MAAP na naaayon sa STCW at iba't ibang ahensya. Noong una, ma'am, nandun lang siya sa main campus ng MAAP. And then, nag-start sila sa bridge lang, tsaka sa engine room simulator. Nung tumataas ang intake ng estudyante ng MAAP, every batch, nag-decide silang buuin tong campus na to. Ako, estudyante pa po ako ng MAAP that time. So, nabuo to noong 2009 kasama yung 360-degree na simulator. May humigit kulang 69 na simulator na mayroon sa MAAP. Mula sa Navigation Simulator, Full Mission Engine, Room Simulator, Desktop Simulator, at LNG Simulator. For all classes po, mayroong mga topic na appropriate for first year.
So, may mga topic na appropriate for second year and so on, hanggang fourth year po. And then, depende sa topic kung ano yung gagamitin nilang simulator po. For example, ang mga first year na topic natin, let's say, AIS, GPS for DEC. So, ang ginagamit po nila doon ay desktop simulator. And then, kapag second year naman, let's say radar, tapos ECDIS, then may desktop pa rin na ginagamit for radar. And then pagdating nila ng third year, normally gagamitin na nila yung multifunction bridge, tsaka multifunction engine, tsaka yung full mission po natin. So yun na yung gagamitin nila that time. Depende po again sa course ng mga estudyante. Pero it is a progressive learning naman po sa mga estudyante. That's why habang tumataas sila ng year level, gumagamit din sila ng mas complex na simulator. At isa na nga ang ipinagmamalaki ng MAAP ay ang pagkakaroon nila ng 360-degree full motion bridge simulator mula sa Kongsberg. Ito ang pinakamalaking marine navigation simulator sa buong mundo at ang kauna-unahang ipinadala sa Asia. Although yung ibang institution meron din full mission, may multitask din, pero sa ganito kadami, MAAP sa tingin ko po ang pinakamaraming simulator sa Pilipinas. And then with regards to 360 degrees and motion platform, MAAP lang po meron yan sa Pilipinas. Pati yung mga bago naming simulator po, like yung Celestial Navigation Simulator, pati yung Maritime Autonomous Ship Simulator, MAAP lang din po meron sa Pilipinas. Bit-bit ang karangalan bilang isa sa mga top maritime school sa Pilipinas at Asia. Kaya gayon na lamang ang pagpapahalaga ng MAAP sa paglilinang ng kaalaman at kahusayan ng kanilang mga mag-aaral. Napakahalaga po nito kasi para sa mga estudyante natin na hindi lang theory yung natututunan ng mga estudyante natin, they can also learn the practical side of the course or the program. And then yun nga po, dito po nila napapractice o napagsasanayan yung mga natutunan nila sa lecture or sa academic. They will have the retention kasi hindi lang po ito isang beses ginagamit. And then also, pagdating nila sa barko, they are familiarized na on the purpose of one equipment to another equipment and kung para saan to, ano ang nangyayari. And ayun nga po, the simulator will give the best practice for them to learn po. Sa pagpapatuloy ng pag-usad ng larangan ng maritima sa buong mundo, hindi magpapatinag ang kalibre ng ating mga sariling mandaragat. At kabilang na nga dyan ang MAAP sa pagsulong ng dekalidad na edukasyon at pasilidad para sa mga soon-to-be world-class Filipino seafarers. Sa pagbabalik ng aming programa, mahahalagang paalala para sa inyo mga kamarino, aming ihahatid. Dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This
portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Pirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa isang press briefing noong July 29, 2025 na nasa kustodiya pa rin ng Yemeni Houthi forces ang 9 sa 21 Pilipino crew member ng MV Eternity Sea. Isang araw bago ang press briefing, naglabas ng video ang Yemeni Houthi forces na nagpapakita na nasa mabuting kalagayan ang 9 na Pilipinong tripulante. Makikitang pinasasalamatan din ng mga tripulante ang mga Houthi para sa pag-aalaga sa kanila. 100% they save our life. Yeah, they save my life. They save our life. Not all ko, but they save our life. Especially for me, I have damage in my head and my hand. When they rescue us, they give food, water. They give us everything. That's why we are grateful for you, sir, and for the who rescue us. Nang tanungin ang tunay na pakay ng mga Houthi para sa paglalabas ng video at kinaroroonan ng mga tripulante, tugon ng DMW Secretary Hans Kakdak na sila ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs tungkol dito. Of course, we are in close coordination with the families. That's the #1 directive of the President for the DMW, to make sure that we take care of the families and handhold the families through these difficult times. At mula naman sa Yanang Marino, sabay-sabay tayong manalangin para sa agarang pagbabalik na nasa mabuting kalagayan ang ating mga Filipino seafarers. Mga kamarino, iniulat ang deportasyon ng 18 Pilipinong tripulanteng nakasampa sa isang cruise ship sa Norfolk, Virginia sa Estados Unidos noong July 20, 2025. Matapos silang di umano'y iginapos ng US Customs and Border Protection at sapilitang isinuri ang kanilang mga electronic devices. Ayon sa mga tripulanteng lula na nasabing cruise ship, sila ay biglaan na lamang inakusahan ng pagmamay-ari ng child pornography materials kung kaya't sila ay ipinaalis ng dali-dali sa barko. Mariin naman nila itong itinanggi at iginiit na walang naganap na due process sa pagsasagawa ng kanilang deportation. Isinaad naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kanila nang iniimbestigahan ang sitwasyon na ito. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, pinapaalalahanan natin ang ating mga kamarinos na sumunod sa paalala para sa inyong kaligtasan. Una, umiwas sa pagbubukas ng mga kahina-hinalang link at website dahil maaari itong makapag-access ng inyong personal device. Ikalawa, mangyaring i-check ang inyong mga devices para sa mga virus at malicious apps na installed sa inyong mga personal device ng walang abiso. Pangatlo, mangyaring sumunod sa mga polisiya ng inyong mga kinabibilangang kumpanya at ang mga lugar na kinaroroonan ng inyong mga barko. Ikahuli, laging mag-ingat sa paggamit ng inyong personal devices. Muli, isang paalala mula sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP.
ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Kanina, Admiral, sa opening, nabanggit mo ng lahat ng mga seafarers ng Japan dito nagtitraining sa Kapitan Felix Oka ng libre. Yun sa Japan. Nung nasa Japan. Yes, pero dito, dinala ito dito sa ating bansa. Binili ng AMUSUP para sa mga Pilipino. Correct. Para makapag-training ang mga Pilipinong marino dito sa ating bansa. Para maging magaling na mga mandaragat na talaga namang world-class din sa buong mundo. Yan. Yeah. At, syempre, Admiral, hindi lang yan, ha? Imagine, ang Kapitan Felix Oka, sumagip ng buhay. Yeah. Nagdala ng goods dati nung Yolanda. Diba naalala niyo yun? Ang daming tulong na naibigay nitong barkong ito para sa mga Pilipino. Kaya naman natutuwa rin ako dun sa fisherman, naawat natutuwa ako. Yung huli niya, wala na. Bye-bye na. Wala tayo pero, buhay siya. Correct. Diba? Correct. At pangalawang pagkakataon. Correct. Na umunlad sa buhay. That's very true. Correct. Correct. Well, alam mo, Mare, unfortunately, oras na para nga pala. Tumigil muna tayo saglit. Baka tayo madala ng ating mga kwento dahil napakaraming kwento talaga sa Kapitan na Felix Oka. Pero siyempre, pwede namang abangan tayo ulit sa susunod na Sabado, di ba? Alas 8, 8 to 8:30 in the morning, kasama po ng inyong almusal. At siyempre, pwedeng balik-balikan dahil meron pong YouTube na MY daw. Akin yun, friends. Ayun, Mariaw pala yun. Akin pero yun, friends. pag binasa mo, My Channel. My Channel. Iyo rin, di ba? Well, sabi nga ni Admiral, sa susunod na Sabado, marami na namang mga istorya ang nakahanda para sa inyo, ha? But for now, anchors away. Bye everyone. Bye. Bye-bye.